Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Kababayan. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Huwag mo kaming isama, Brad. Huwag mo kaming isama sa mga kabangagan mo na yan. Ikaw lang nag-official visit. Representa mo lang dyan yung interest mo. Hindi mo representa dyan ang interest ng mga Pilipino. Yung mga frozen goods and vegetables ang mga pag-uusapan nyo dyan. Hindi yung yung interest ng sambayan ng Pilipinas ang dahilan ng pagpunta mo sa Estados Unidos. Nako, hindi ho totoo yan. Malaking kabalbalan yan. ulo ng Amerika, si President Trump, ay nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang Alam mo na merong baha, alam mo na merong mga low pressure area, pero pinagpili sa bagay, doon pa lang sa burol nitong si Pope, di ba? Talagang palong-palo kayo na makausap yan si Donald Trump. Pero imbis na kausapin nila si Donald Trump, kinausap po nila si Biden. Di po sila pinapansin nitong si Donald Trump. Paano? Galit sa mga bangag yun. Diba? Pero sa bagay, may dahilan niya ang pagpunta mo na yan at good luck na lang ha. Pero mag-ingat kayo, yung official entourage mo, pagsabihan mo ha. Huwag na nating hayaang mangyari ulit yung mga nangyari doon sa panahon na nagkaroon ng film fest dyan sa Estados Unidos. Yan pa naman mga, mga elitista at mga mayayaman na kaibigan ng pamilya na yan, trip ho nila yung mga ganyang klaseng bagay. Pag nagpunta sila sa ibang bansa, doon pa sila naghahasik ng lagim. CD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Ang relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin nung ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre, ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Alam mo, Brad, kung talagang iniisip mo ang well-being ng sambayan ng Pilipino, dapat pinaimbestigahan mo yung mga flood control na yan. Pagka merong dumating, yan na naman, paulit-ulit na lang tayo. Diba? Yan na nga ba sinasabi natin. For the longest time, paulit-ulit ho tayo dito sa PH Update. Same scenario masasaksiyan natin dito sa panahon ng tag-ulan na to. Hindi na ho bago yan. Hindi na yung tipong, uy, tag-ulan na naman. Uy, grabe, biglang, ba't ganito? Ba't ganitong klima natin?
given na ho yun. Pagka dumating ang panahon na to, dito sa taon na to, magtatag-ulan. Ngayon, pagka panahon ng Setyembre, Nobyembre, Disyembre, yan ho mga wala nang gaanong ulan dyan, di ba? Yung tipong panakanakang pag-ulan na lang, ika nga. Yan ang panahon para mag-regroup, di ba? Yan ang panahon para palakasin ang ating panlaban sa mga baha-baha. Pero imbisyo na pagtuunan ng pansay ng administrasyon, yaang mga flood control projects na yan, ang ginawa ho nila mula Setyembre hanggang sa kasalukuyan, wala ho silang ginawa kung hindi mamulitika at mag-concert at magpulburon. Yan ho ang problema dito sa administrasyon na to. Masakit masabihin, pero yun ho ang katotohanan. Ano bang ginawa nila? Sige, Augusto, medyo ano pa yan, medyo ulan-ulan ma yan. Meron pang panakanakang pag-ulan dyan, di ba? Pero pagdating ng Setyembre, hanggang sa susunod na taon, wala nang gaanong ulan dyan. Magsa-summer na nga dyan. Pagkatapos, pag January, February, o yan, papasok na yung summer dyan, di ba? Anong ginawa ng administration itong si Marcos Jr.? Imbis na pagtuunan ho nila ng pansin, yung mga flood-prone na areas, ang ginawa ho nila, siniraan nila si BP Sara, kinidnap nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinadala sa The Hague, Netherlands. Yan ho ang pinagkaabalahan ng inutil na presidente na yan. Masakit mang the truth hurts. Alam ko para sa mga Talyanista din sa Imada, masakit yung sinasabi natin na yan. Pero anong gagawin natin? Yan ang katotohanan. Tama, mali. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Sigurado Brad, tigilan mo kami. Anong sa harap ng hamon ng climate change? Linatag na ho niya yung mga kabalbalan niya para hindi masisi ang pagiging inutil niyang presidente. Yaang bahang nararanasan natin, isisisi natin sa climate change. Anak ng tokwa, paano climate change? Brad, kada taon, pagdating ng June, July, May, June, July, August, tag-ulan yan. Tag-ulan yan. Wala pang ang tawag dito. Wala pang usapin ng climate change. Umuulan na sa mga buwan na yan. Anticipated na natin yan. Ang tawag natin dyan sa ating salita La Nina. Bata pa lang ako, naririnig ko na yung katagang La Nina. Ngayon, wala nang La Nina. Alam nyo, tawag ngayon nitong si Bangag. Ang tawag ho niya, climate change. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tigilan nyo yung kakasinghot nyo. Ang tawag dito sa panahon na to, La Nina, tag-ulan. Tanga. Di ba? Sige nga. Sa mga magsasaka, dito sa panahon na to, dyan kayo nagsasaboy ng bigas kasi yan ang panahon na talagang maulan. Hindi nyo na kailangan magpatubig. Maraming tubig dyan. Itong panahon na to, pagkalipas ng ilang buwan, yan na yung anihan. Cycle nga meron tayong cycle. Pagkatapos ng summer, magtatag-ulan. Hindi climate change. Brad, kabangagan yan. Pagkatapos ng summer, hindi kasunod climate change ha. Pagkatapos ng summer, ang kasunod nun, La Nina, tag-ulan. Huwag kang tanga. Okay, palitan na ho natin mula ngayon ha. Mula ngayon si PH Update, pinapalitan na niya ang pagkakasunod-sunod ng weather sa Pilipinas. Ha? Pag Disyembre, pasok ang malamig na klima. Yan yung kung tawagin nila yan hanging hamihan. 'Di ba? Amihan tawag yan, malamig. Hanging habagat, yan habagat pa yan o amihan. Bahala kayo diyan. Amihan, habagat, bahala kayo diyan. Basta papasok ang malamig na hangin. Yan, pagdating ng March, April, yan. March, April, summertime. Pagdating ng April, May, June, July, climate change. Brad, nakakabubukang pakinggan. duhin natin mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon. Yun. Palakpakan natin ang mga kabangagan itong si Marcos Jr. At least, di ba, kahit kabangagan, pinapalakpakan natin. Dito, ika nga, makikita ng ating mga kababayan, yung
galing nitong si Yorme Isko Moreno. Napaka hands-on, hindi lalabas ng bansa kung alam niyang merong malaking obligasyon. Itong presidente na dapat sana nasa lamesa, nandyan ang mga mga sekretarya niya, cabinet secretary, nagmi-meeting sa Malacanang, nagpe-press con, nagkakaroon ng ay sa bagay, sasabihin lang pala niyan. Anong gagawin natin? Tama, wag na, diyan ka na lang sa Amerika. Kung tatanungin mo rin lamang kami kung anong gagawin natin, mas mainam pa na diyan ka na lang niya ka, di ba? Nung huling nagkabagyo, nung pagkabanggit niya doon sa 5,500 flood control, nung dumating ang napakalakas na bagyo, nagkaroon sila ng press conference, di ba? Ang sabi niya sa press conference niya, tinanong siya, sabay kamot nitong si Ugunggong, ang gagawin natin? Anak ng toko, uwi ka na sa Ilocos, kain ka ng dininding, kain ka ng dinakdakan doon. Magpalaki ka na lang ng itlog mo. Anak ng tokwa, napaka-inutil mong presidente lang yaka. Dito na ako. Inutil Kung di ka ba naman sa kalahating inutil, alam nyo nang merong mga weather system na umiiral sa paligid ng Pilipinas. Dalawang namumuong sama ng panahon, pinagpilitan pa rin nila yung paglipad nila patungong Amerika. Anak ng tokwa, para namang aalis yang si Trump. Di ba? Ano yan mahilig-hilig ka rin O sige na, diyan ka na. Buisit ka. Dito na tayo kay Yorme Isko. Game! Your time. I know you've been going around Manila. At kamusta po ang Maynila? Magandang gabi, Pinky, at sa mga staff natin. Ako pagka si Ma'am Pinky nang nakikita ko sa frame, medyo kumakalma ako, no? Kasi alam nyo naman, natin yan kumbaga, isa yan sa mga kahinaan nating news anchor kung tawagin, di ba? Yan si Ma'am Pinky Webb. Palakpakan ho muna natin at itong si Ma'am Pinky Webb. Angkad, ganda, magaling, matalino. Bagay na bagay kay PH. Hindi sa bilyonaryo at mga nanonood. Well, de joke lang matagal na akong manghang-mangha diyan kay Ma'am Pinky Webb. Panahon pa ng CNN nga na tayo niyan ang tawag dito. Idolo na natin yan. Idolo natin yan si Ma'am Pinky. Ma'am Pinky, bata mo si VH. Yan. Generally, sa awa ng Diyos, okay naman. But we have experienced many flooded areas, but still possible na mga regular na sasakyan. But we prefer na hanggat maaari they have to stay home because mabilis ngayon yung pag-angat ng tubig. It's everywhere in the city, particularly in the Espanya area and Taft Avenue. The two major thoroughfare of the city is now almost above the gutter, particular yung Taft Avenue. And other areas, medyo may laman na rin ng tubig pero passable pa siya. So all in all, marami pang passable area except the major thoroughfares na medyo challenging na yung pagdaan ng ating mga nagbiyahe. As we speak, Mayor, has it gotten worse? Mas lumala ho ba yung tubig baha dyan sa Espanya at sa Taft or humuhupa na ho ba? Pag hindi tumigil ang ulan at ambon at patuloy ang pouring of water, yes, it will. It will and may worsen the situation. Kaya ang advice talaga namin sa ating mga kababayan na nasa Maynila at dumadapo sa Maynila ay iwasan na nila yung mga lugar na nabanggit. Lalo na if they're just passing by. Matagal na pong problema yung baha sa Maynila. Ano ho ba talaga ang root cause nito? And siguro, Mayor, also good to know, did you see this to be worse? Ito pong baha ngayon compared to maybe a year, 2 years, 3 years ago? Well, ang mahirap na yung Pinky,
tumatagal yung paghupa, no? And as you all know, if there's any good that will serve us, immediately upon assumption of office, my directive is to really declog our drainage system. And in fact, even 896 barangays were given directives to really declog their community drainage system. So with that, at least maibsan man lang namin yung pagtagal ng tubig sa kalsada. But then again, maybe for some reason, no, which I don't know, baka mamaya talagang yung volume ng tubig, iba na sa volume ng tubig ayon sa mga lumang pag-aaral. Kaya mabilis na lumalalim yung mga baha sa lungsod. Ngayon, ang ginagawa namin talaga, continues to declog all possible concerned area. In fact, Pinky, no, I've been going in and out of Top Avenue dahil nagugulat ako, dati-rati naman, hindi naman binabahayan ng mataas. Pero ngayon, may area from United Nations, Taft Avenue hanggang Nakpil, medyo malalim yung tubig. Lalo na may 3 tayong ospital doon, 2 pribado at isang pampubliko. But when you cross Quirino going Lasal, medyo tolerable naman yung load ng tubig, no? Kaya sabi ko, once and for all, buksan natin yung drainage and let's see to it kung talaga bang barado na ito. Dahil nung isang araw, Talagang napabayaan no? Napabayaan ng lungsod ng Maynila. Dahil yung pinalitan nitong si Yorme, wala rin trinabaho yan eh. Kaya puro ginawa niyan, naglagay ng mga vault dyan sa City Hall, di ba? O ngayon, yung vault, pagdating ni Yorme, wala nang laman. Ano linagay nila sa vault? Papel. Pagka linalagay yung papel, alam ko sa aparador yan, sa cabinet. Ang linalagay sa vault, yung mga cheque, pera, ganun, di ba? Mga gold, kagaya kay Manong Chavit, di ba? Bago pa dumating itong malakas sa bagyo, pinuntahan ko yung kanto ng MCM, nakita namin na puro burak yung drainage. At ngayong gabi, pinagsama-samang effort na gagawin ng regional office ng DPWH, the north and south of DPWH, the city government, city engineering, the city government DPS, the city government NTPB. We're going to open manhole along the said road and makita na namin kung ano ba talaga ang diferensya. Ito ba'y barado o hindi? Kung hindi barado, what's causing it? Yeah. Like katulad noong tanong mo. So that we can answer the people from Malate. Kasi nagtataka kami bakit ang Malate recently masyadong tumataas ang tubig. Well, Mayor, it's good to find out what is really causing this. Pero gaya ng sabi mo kanina, meron ka ng utos sa 896, ba sabi nyo, na mga barangay, Yes, to barangays. declog. But para very important, of course, to find out what is causing it. Sabi nyo nga kanina, malakas ba talaga yung buhos ng ulan itong mga nakaraang araw? Or meron talagang problema na hindi po nakikita dito sa taas at nandun po sa ilalim. So, apart from that, I understand, sir, that you had an announcement this afternoon. Could you tell us at least, kasi meron kayong gusto sanang ibahagi sa mga kababayan natin about tonight? Yes. Kung maaari po, iwasan nila ang Taft Avenue, particular from UN to Nakpil, northbound and southbound. No? Dahil yung 2 lane, isasara namin dahil nga bubuksan namin yung multiple drainage in the area. And we'll bring machineries, pinagsama-samang effort ng national government and local government tonight. It's gonna happen tonight.
And we need to do it because tomorrow we'll be expecting more rains from medium to heavy as per Pagasa and our internal meteorologists. It's good you were able to get the machinery for this, sir. Just trying to pull out some resources from the national government. Meron din kaming sarili namin na ginagamit, but everything will be focused. Ano ho, nung panahon nitong si Hani Lacuna, di ba? Ganyan din naman, bagyo-bagyo din na nakaraang taon. Malalalim din yung mga bagyo. Pero hindi ho natin siya nakitang nagpa-interview na ganito, nagbigay ng update sa mga... Alam nyo, mahalaga yan ha, hindi lang ho pag-epal yan ni Yorme o kung ano pa man. Ano ho yan, napakaraming tao dyan. Ika nga, ano yan, pag yan nagsalita, nagbigay ng babala o paalala yan si Yorme, mas maigi na mas maraming makarinig sa kanyang mga paalala at babala sa kanyang nasasakupan. Napakalaki ho niyan mga kababayan, napakarami yung bulto ng tao na nasasakupan itong si Yorme Isko Moreno. Kaya napakaganda hong bagay na magbigay ho siya ng mga ganitong klaseng update sa kanyang mga nasasakupan sa national television. Approve. Napakahusay niyan. Napakahusay ng ginawa na yan itong si Yorme. Hindi siya umalis ng bansang Pilipinas habang meron tayong nararanasan na napakatinding sakuna. All available equipment will serve the area tonight. Just for the... alam mo yung gusto mong isang tuldukan na para malaman mo talaga what's causing it. Yeah. Because it's very important, Pinky, itong area ito, on top of Espanya, which is our U-belt, no? Itong southern group of university sa Taft Avenue and Hospital, napakaraming naglalakad na tao. At nakakaawa yung mga sumasakay ng LRT at natatapak talaga sila sa baka kasi umaabot na hanggang bangketa. And those patients, yung parking lot nga ng PGH kaninang hapon, halos pinasok na ng baha. So it should be a concern, no? Right. Kasi maraming institution at maraming foot traffic plus the vehicular traffic in that area. Yung pong any more announcement, I wasn't able to catch the whole that hour you had speaking to the public. Apart from yung sinabi nyo ngang iwasan ito or talagang hindi na iwasan, wag dumaan dito sa UN NACPIL, no? Yorme, what you said. Any other announcement from this afternoon? Okay, sa ating mga kababayan, katatapos ko lamang po mag-meeting sa MDRRMO at City Disaster Risk Reduction Council. Nagpa-emergency meeting ako ng 6:30 p.m. a few minutes ago. Thanks to our Superintendent, Nerissa Rojas Lumeda, inallow niya as a fallback, no, ng aming evacuation site kung lumala talaga yung sitwasyon na yung aming mga eskwelahan ay maaaring magamit na anytime sa mga 896 barangays all over the city. On top of our evacuation sites na ready na. Two, we have already 35 families. Magaling si Yorme. We have already... Magaling ho siya sa totoo lang. Magaling. Action man ho talaga siya. Action man. Mahusay. 35 families evacuated. We are already preparing for our hot meal, a possible number of evacuees in the city and food boxes. We are on high alert in our 6 hospitals, ready to receive mga possible patient namin. All in all, gagayak ang inyong pamahalaang lungsod. Now, nasabi ko naman na wala nang klase kanina, plus sinabi na rin ng national government, wala na rin klase. Pero, in addition, regarding naman, from the private sector, SM Manila and SM San Lazaro is now offering, so to those who are stranded listening and watching right now, that you may use their facility as holding area. If you have cars stranded kayo sa kalsada, umakyat kayo sa SM Manila, SM San Lazaro parking, it's free of charge and they're ready to accommodate our stranded individuals and vehicles. You can utilize SM Manila,
and SM San Lazaro. And I can imagine, Mayor, kung magpatuloy po yung ganitong klaseng panahon, ay magiging ganun pa rin ang polisiya ng mga malls, sir. Well, we're just happy that they're helping. Nobody asked them to do so, but on their own initiative, we're very grateful to them. Talaga namang dapat na mga kapurihan. And I hope that others also will follow the same. All right. So, makikibalita na lang po kami sa inyo, Mayor, regarding doon po sa inyong magiging activity tonight dyan po sa UN Nakpil to find out what is causing the flooding over there. And we hope to get an update from you again. In the meantime, sir, take care. Maraming salamat po sa inyong oras. Ayun na nga mga